Magandang hapon po muli sa inyo mga kapatid. Ayan. Ano po, samahan niyo po ako sa pag-aaral nito. Kunin ko lang po yung iPad natin. Ano po. Ayan, papaabot natin sa kanila yung iPad para po meron tayong ano natin. So ngayon po ang topic po natin po ay matatagpuan natin doon sa istorya po ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga niya diyan, tanong niya doon sa tao, do you want to be made well? So, kuminsan, sa translation ito, pwede rin sabihin natin, do you want to be healed? Gusto mo bang gumaling? Sa oras nito, meron tayong lahat karamdaman, may sakit. Sakit ng problema, sakit ng kalungkutan, sakit ng mga ganitong bagay. So, isang bagay po ang ating pong maunawaan sa hapong ito po. Katanungan po ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus, tanong niya, gusto mo bang gumaling? Ayan. Do you want to be made well? Ano po? So, mag-iimbita pa rin po ako mga kapatid sa ating pong pag-aaral para po makapanood pa rin po ang mga kapatid natin. So, habang nag-imbita po ako, mag-imbita pa rin po tayo para nang sa ganun, marami po makapanood. Ayan. Okay? Nang sa ganun ay makita nila ang ating pong pag-aaral sa hapong ito ay maganda po ang katanungan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, gusto mo ba? Gusto mo ba talagang gumaling? Ayan. Ano po? Kaya po nagsishare pa rin po ako sa inyo po sa gabing ito ng ating pong pag-aaral. Ayan. Okay? So, katanungan po ng ating Panginoong Hesus dito po sa John chapter 5 verse 6. Ang konteksto po ng pangyayari. Tingnan po natin. In John chapter 5 verse 1 to 6 po. Ayan. Po, titingnan ko lang po dito sa ating ano po. Ayan. Sa John chapter 5 verse 1 to 16 po. Babasahin po natin ang Biblia po nga natin muna. Dito po sa 1, sa wikang Tagalog. John chapter 5, 1, kapitulo 5, talatang 1 hanggang 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay, may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreyo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito ay nangangandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig. At unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Ayan. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya ay nakahandusay at mapagkilalang siya ay malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Sabi niya doon sa well. Po, sa may pagkalawkaw sa tubig, datapat samantalang ako'y naparoroon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon ngay araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya. Sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibasa ay may isang karamihan sa dakong yaon. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka na magkasala.
baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. Dahil dito ay pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay nito sa araw ng Sabat. Ayan po ang konteksto po natin mga kapatid. No po, araw ng Sabat. Alam na to, ang araw ng Sabat, alam naman natin panahon ng araw ay hindi pwede pong kumilos, magtrabaho ang mga tao ng araw. Yan po ang konteksto. No? Yan po isa sa mga maaga pong ministry ng ating Panginoong Hesus. Nasa Jerusalem siya at taon na tinatawag na may pista. No po? No? He visited the pool of Bethesda, a place filled with all manner of sickness. Yung lugar na yun po, talagang nandun po ang lahat ng tao na may iba't ibang uri ng sakit. Kasi nga po, katulad ng binasa natin, nag-aabang sila na gagalawin ng anghel. Meron po kasing tinatawag na healing power doon sa tubig na yon. Kapag bumaba ang anghel at ito ay ginalaw, ayan, no? Ito po ay mangyayari na lahat ng lumusong doon ay gagaling sa kanilang mga sakit. Yung pool na tinatawag, Pool of Bethesda. At talatang Tagalog, ang translation is tangke na binabanggit doon. Tangke ng tubig. Ano po? Na binabanggit. Pero ito po ay Pool of Bethesda. Parang swimming pool na po na binabanggit. Pero sa paligid noon, walang lumulusong hanggat hindi ginagalaw ng anghel. Kapag ginalaw ng anghel ang tubig, kinaukaw, sinasabi, saka sila lulusong. At lahat daw ay gumagaling. Noong kapangyarihan na yan. Ano po? So, in John chapter 5 verse 3 and 4, sinabi doon, no, itong lugar na ito, kung saan ang dunga, sinabi ko ang mga tao naghihintay ng paggaling. So, parang tawagin natin na naghihintay sila ng milagro. No? Yan binabanggit. No? Record that an angel went down and he stirred the waters and healed the first to step in the pools. Kaya po talaga nagkakandara pa, unahan sila. Kung sino unang-unang bababa doon sa pool, yung kagad ang gagaling. Katulad na binanggit sa verse 7. No po? Ang sinasabi, no? Sabi nung lalaki, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa pool. Sabi niya, pagkalaw ko sa tubig. Ayan. No? Kapag bago pa lang ako mapunta roon, may mga nauna na. Kaya itong tao na to na may sakit ng 30 years na, 38 years na may sakit. Itong taong kinausap ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ayan. Maganda yung tanong ng Panginoon Diyos. No? Nakita niya po dito na, gusto mo bang gumaling? Ang sinasabi sa atin na binabanggit diyan. Okay, so, napakasarap. Kapag may sakit tayo, may magtatanong sa atin na gano'n, gusto mo bang gumaling? O naman po. Kahit sino naman, di ba, pag sinasabing ganoon. Pero yan yung konteksto. There was a man, sabi nga, ulitin ko na 38 years na po siya na may sakit po na hindi niya magalaw. Matagal na siya nandoon sa may pool. Nag-aabang talaga siya dahil nais niyang gumaling. So, ang point dito, yung tao na may sakit, meron siyang nakagustuhang gumaling. No po, he has a desire to be healed. Kaya po, for 38 years, nandun na siya. Kaya sabi ni Kristo, hindi ba 38 taon ka na nandito? Ayan, no? Na binabanggit doon. Pero sabi niya, ng Panginoong Hesus, nang makita niya ito, na nakahandusay, na pagkilalang siya malaon na panahon na may sakit. Nalaman ni Kristo na matagal na may sakit tong taon to. Ayan. So alam ng Panginoong Hesus. So ganun din po. Although, tinan niyo po, pagpunta ni Kristo doon, alam niya ang tao may sakit. Ganun din po sa atin ngayon. Alam ng Panginoon kung sino may sakit sa atin. Ngayon po, gusto mo bang gumaling? Ang ganda ng tanong, ano po? Ayan. Okay? So, Jesus finds him of all of all the people there. So, tanan niyo po, alam ng Panginoon kung sino ang nangangailangan ng kagalingan ng ating sakit, na may sakit. Alam kaya ng Panginoong Hesus na may sakit ka ngayon? Ayan. So, titinan natin po sa hapong ito at ating pag-aaral. Ano po? No, Jesus asked, do you want to be made well?
Kung ikaw tatanungin, kapatid na nanonood ngayon, gusto mo bang gumaling? Ayan. So may nanonood ka kaya sa ating mga kapatid. No? Kung titingnan natin, nasaan kaya? May pasok pa iba siguro, pero sabi ko na sinabi natin, sabi ko nga, alas 6, ganitong oras. Ano po, marami din po ang hindi nakakapanood pa. Ngayon po, sana bagong taon na, manood po tayo ng manood. Ito po ang unang Miyerkules ng ating pag-aaral. Kaya unang tanong sa taong ito, gusto mo bang gumaling? Ganda ng tanong. Ano po? Why did he ask this? Bakit tinanong ito ng Panginoong Hesus? Bakit nila nang basta pinagaling niya katulad ng mga panahon ng sa ibang okasyon? Pinagagaling kagad niya. Pero tinanong pa niya itong taong to. Di ba? Gusto mo bang gumaling? May katanungan na nag-iwan sa atin ngayon. Ano po? Meron bang there's something holding back the paralytic? Baka naman meron daw isang paraan o bagay na nag-hold ito para hindi siya gumagaling. Ano po? Na binabanggit. Sa buhay din natin mga kapatid, ng mga may karamdaman, bakit kaya hindi tayo gumagaling? Yan, ganda ng tanong. Malalaman po natin yan. The sick man answered, I have no one to put me in the pool. Yan yung sinagot niya, di ba? Kasi wala magtutulong sa kanya. No po, wala magbubuhat sa kanya paralisado siya Wala magbubuhat sa kanya. So nangangailangan ng tulong yung may sakit. Kaya siguro siya ang napansin kagad ng Panginoong Hesus. Ano po, palitin na natin. Nangangailangan ng tulong. So notice his answer possibly shows hindrances, frustration, or defeat. Kaya po maaari po yung sagutin niya para bang walan na siya ng pag-asa. Kawalan na siya ng pag-asa na gumaling pa. Kasi walang tumutulong sa kanya Walang nag-help sa kanya. Ano po? Dahil ang tao nung kanya-kanya na lang sila. Una-unahan na lang sila na binabanggit natin. So, may naiba kaya sa panahon natin ngayon? Tingnan niyo po. Di ba? So, titignan natin. Jesus heals him saying, ang sagot ni Kristo tumayo ka. Kunin mo higaan mo at lumakad ka. Yun lang ang sinabi ng Panginoon. He never touched the man. Hindi niya po hinawakan yung tao para gumaling. Kung katulad ng mga denominasyon ngayon, magpapagaling daw. Di ba? Maraming denominasyon ngayon, mga tinatawag natin ng mga Pentecostal, grupo na may healing power, pahawakan pa yung tao para gumaling. Ayan. Pero itong Panginoong Hesus natin, ang tunay na manggagamot. Kasi nga po yung mga nasa Pentecostal, yung mga fake po lahat ang pagpapagaling niyan. Tingnan niyo po. Di ba? Rise, take up your bed and walk. Yun ang sinabi niya sa tao. Ano kaya ginawa ng tao na may sakit, na paralitiko o paralisado? Yan lang po natin. Ano po? Yan. Immediately, the man was made well and complied. Naparamdaman nung may sakit, gumaling siya. Aba, tumayo siya. Tingnan niyo po He was able to feel something in his physical body. No po, naramdaman kagad niya na may kakaiba. Kaya ginawa niya, nag-comply kagad siya, tumayo kagad siya, without any question. Hindi siya nagtanong, sabi niya, paano kung tatayo? Paralisado ako. No. Because he was able to feel the power of Jesus. And then, he stand up. Tingnan niyo po, when Jesus asked, do you want to be made well? The man said, hindi niya sinabing, yes, gusto ko. Dahil sabi ng Panginoon, sabi ng bata, paano kung gagaling, walang tumutulong sa akin. Tingnan niyo po, the man needs help. And Jesus knows that man needs help. Panahon natin ngayon, God knows that we need help. Jesus knows that we need help. Tingnan niyo po. Pero nandyan po, ang sinasabi doon, napakaganda na binabanggit doon. Okay? Dito na natin. In John chapter 5, verse 9 to 16 na binasa natin kanina. Pero at that time, ayon sa konteksto natin, nung pinagaling ng Panginoon yung tao na paralisado at pinagbuhat niya ng higaan, panahon ito ng Sabat. And what is Sabat? Sabat is the 7th day of the week. Ito po yung araw ng kapahingahan. All the Jew
No po, lahat ng mga Jew, hindi pwede kumilos o hindi magpapatay ka nga lang ng ilaw. Hindi pwede. No po, wala silang gagawin. They need to rest. Because this is from the Moses law at that time. When God created the earth and everything in this world, on the seventh day, He rested. Ayan po ang ginawang banal po ng mga Hudyo. Kaya on the Sabbath day, they need to praise the Lord and pray God, but even though they were not going to do anything on that day, pero ang Panginoong Yesus, pinagaling niya sa araw na ito. Tingnan niyo po, yung taong ito. Diba? See? And Jesus had not revealed who He was to the man. Nung pinagaling niya, hindi niya sinabing, ako ang Panginoong Yesus. No. Diba? Di nga siya kilala. Sabi doon, sino nagpagaling sa'yo? Sabi noon, diba? Hindi ko kilala eh. Sabi niya ganoon. Kasi diba, sinita nila yung tao, sinita nila yung mama na gumaling. Masama yun, ba't ginawa mo, binuhat mong kama mo, araw ng Sabat ngayon? Sinabi kasi sa akin nung nagpagaling, sabi niya, diba? See, you have been made well. Nung nakita ng Panginoong Hesus sa templo, punta sa templo ang Panginoon, andun nga, pag Sabat day, ang mga Hudyo nasa templo. Nung nakita niya yung tao doon, anong sabi ni Kristo? Tingnan niyo po. Nung nakita ng Panginoong Hesus doon, sabi niya, afterward, ng pagkatapos na nasumpukan siya ni Hesus sa templo, at sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Tingnan niyo po, what kind of word that Jesus, na binitawan ng Panginoong Hesus dito sa may verse 14. Anong klase salita ang sinabi ng Panginoon? Di ba? Gumaling ka na. Huwag ka na magkasala. Baka lalo pang mangyari siya mas masama. Kung paralisado ka, baka mas matindi pa. Parang ganun sinasabi ng Panginoon Diyos. So, kapag gumaling ka, huwag ka na magkakasala. Huwag ka nang gagawa ng masama. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang dito iparating ng Panginoon Diyos. The moment na nagkasala ka ulit, mas lalo pang masama yan. Ano po naalala nyo dito, mga kapatid? Alam ko, may mga idea na kayo. Ano po? Yan. So the question, do you want to be made well? Ano po? Why did Jesus ask this question again? We would think the answer is obvious. Yes, please heal me right now. Ngayon, kapatid na nanonood, i-share po ninyo ito sa pag-aaral natin. Baka po may mga kaibigan kayo, may kapatid na may sakit ngayon. So let us answer Jesus. When Jesus question us, we need to answer, yes, Lord Jesus, please heal me right now. Yan po, maganda po, nasagot natin ng Panginoong Diyos. Ano po? Pero tingnan natin ha. So, but could there have been some hesitation in the sick man's answer? Tingnan niyo po. Meron kayang hesitation? Para bang hindi mo asagot ng diretsahan yung tao na may sakit na binabanggit doon, na sinasabi? Ayan, pagtitignan nyo ito. Diba? Sabi ng Panginoon. Ulitin natin. Sabi niya, the impotent man answered, I have no man. Sabi niya, ito po. Ibig mo bagang gumaling? Sabi ng Panginoon sa verse 6, diba? Ano po? Pero sumagot sa kanya ang lalaki, may sakit. Ang sagot ng lalaki, opo, gusto kong gumaling. Hindi. Ang sagot ng lalaki, ano po? Wala po kasing tutulong sa akin, walang magbubuhat sa akin. Bakit hindi nakasagot ng diretsyo yung taong paralisado? Mayroon bang umahawak sa kanya? O baka naman meron siyang hindi niya kilala yung tao na nagsasabi sa kanya. Hindi talaga niya kakilala pa eh, di ba? So, tinan niyo po. Ano kaya ang pumipigil sa kanya? Ayan. Being made well could mean, ito po, kapag gumaling ka, sabi niya, he would no longer be a beggar there. Baka ito po, hindi na ako makakapagpalimos. Baka wala na siyang magiging trabaho. Hindi na siya kikita. Isang bahari yan. Sagot na yan. Ano po? No? His life will be changed and he would need to adapt. Nakakalakad na siya. So, kailangan niyang kumilos na ngayon. Hindi na siya katulad ng iba na aasa na lang ng tulong. Ano po? Kailangan niya ng kumilos upang makatulong din sa ibang tao. Yan. Maaari po yan. Ano po?
Yan po ibig sabihin ng pagpapagaling. He might need to take care of himself, provide for himself, at marami pang iba. Ngayon po, ano po ang ibig sabihin sa atin ito ngayon? Pangungunahan ko na po. Mga kapatid, alam niyo po, kung ikaw ay pinagaling na ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Yesus, dapat kumilos ka na. Huwag ka na mag-intay pa ng mga bagay na ganito. Gamitin mo ang pagpapagaling sa iyo, ang kalakasan mo, sa tama. Sabi ng Panginoon, narito, kumaling ka na. Huwag ka na magsisi pa. So, ang usually kasi ang tao, pag may sakit, Lord, pagalingin mo ako, pagalingin mo, promise po, promise ganito, promise ganyan. Pero nung gumaling ka na, nasan na? Ang sabi ng Panginoon, sabi niya kanina sa verse 14, ulitin natin ha, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Tingnan niyo po. Di ba kung minsan ganyan po nangyayari, yung mga gumagaling, tapos babalik na naman sa kanilang ugali, kanilang bisyo. Di ba mas masama pa nangyayari? Mas lalo pang sumasama. Halimbawa po, isa pong addict. Tingnan niyo po. Humihiling siya ng paggaling, ganito ganyan. Pinagaling na siya. Pero after at lang panahon, bumalik na naman sa pagka-addict. Ano pa nangyayari? Di ba sila po ay lalo na sumasama? Minsan namamatay pa. See, napapasama ang kanilang buhay. So, ganun po ang sinasabi. Ngayon po, ilagay natin sa ating spiritual na buhay. Lahat tayo may sakit. Lahat tayo ay makasalanan. Nung pinagaling ka na ng Panginoon Diyos, huwag ka na magkasala pa. Kailangan mo ng kumilos. Magbago ka na. No, we need to change your life. Sabi nga ng Panginoon, di ba, repent nga eh. So, we need to change our life. We need to adopt a Christian world. No po, ang spiritual life, dapat po ganun gawin natin. No po, no? Kailangan mo na mag-grow. Huwag kang aasa lang sa ano to, kundi you need to read the Bible, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus. Ayan po. Okay? So, pero marami po talaga ngayon, ayaw pa rin gumaling. Not all want to be made well. Maaring yun ang hesitation ng paralitiko. Hindi na ako makakapagpalimos. Hindi ko na magagawa ang ganito. Di ba? Kailangan ko na magtrabaho, kailangan ko na kumilos. Di ba? Pero, andun pa rin po kanyang desire na gumaling. Kaya, naramdaman niya ang power ni Kristo. Kaya, siya sumunod kay Kristo. Ayan. Ngayon po, kapatid, kaibigan, gusto mo bang gumaling? Kung sumasagot ka ngayon ng oo, habang nanonood ka, ito po, makita natin. No? Many today live lives of mediocrity or even failure. Totoo po yan. Marami po talaga ngayon, fail, mga ganito ganyan. Failure ang buhay. Mayaman ka, pero ba't malungkot ka? Marami kang pera, pero parang hindi ka pa kontento. Hindi ba? So yan po, yung mga kita natin. No? Maobserba natin ngayon. No? Rather than change, they choose to remain in that condition. That is the idea rito. Marami na po naging Kristiyano, mga nabautismuhan, maraming naman taong gumaling sa sakit. Pero nananatili pa rin sa kanilang dating kondisyon. Both physically and spiritually. Tingnan niyo po. Para tayong sinabi ni Pedro, parang ang baboy. Pagkatapos mong maligo, babalik ka naman sa pusali. Para kang aso. Pagkatapos mong isuka, babalikan mo ito para kainin pa. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin. Di ba? Kung pinagaling ka na at nais mong gumaling, dapat you have a decided ka na pagbabago mong buhay. That's why Jesus commanded us, repent. Repent is changing of life. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago. No, repenting from darkness into light. Huwag ka nang babalik pa sa kadiliman. Baka mas lalo pang mapasama. Tingnan niyo po. Di ba? So, some want to change. But not if it means they have to give up certain behaviors. Yan, totoo po yan. Marami gustong gumaling. Di ba? Pero hindi mabitawan yung kanilang mga ginagawang kasamaan pa din. Ayan. Hindi ko maiwan nito. Hindi ko matanggal ito. Ayan. Ano po?
Diba? Gusto mo lang gumaling eh. May sakit ka sa lungs. Pero, hindi mo maiwasan yung pag-inom ng alak. Ano pa? Marami po, nakakasira na lang. Alam po ninyo kung ano niyan. Di ba? Tignan nyo po. Gusto mo maging malusog ka, pero puyat ka ng puyat. Wala nangyayari. Ano po? Di ba? Gusto mong gumaling ka, pero hindi ka umiinom ng gamot. Gusto mong gumaling ka, pero pa-check up pa sa doktor, tapos babaliwalain mo lang yung payo sa'yo ng doktor sa physical. Ayan. Spiritually, ang daming sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero ano ginagawa natin? Binabaliwala natin ang kanyang mga sinasabi. Na some want to change but they want an easy path. Ayan po. Iba gusto magbago pero gusto nila yung easy lang. Ano po? They don't want to do the work. Make the sacrifice. Ayaw. Tingnan niyo po. Marami sa atin ngayon spiritual yan. Ang gusto mo lang, ando ka lang nakaupo, araw ng pagsamba. Easy lang. Pero tandaan niyo po, life is not just sitting. Christian life, being a servant of God is not just sitting on the pew or on the chair. You need to get up. Take up your chair. Di ba? And do the work of the Lord. Why? Dahil po lahat tayo ay manggagawa ng Panginoon. Tanyo po, di ba? So pinagaling ka na ng Panginoon, sabi niya, tumindig ka, kunin mo higaan mo, lumakad ka. So tayo pong lahat, ganun mga nabautismuhan na. Tayo ay may sakit kasalanan. Pero pinagaling na tayo ng Panginoong Yesus. Kaya ba, sabi niya, tumindig na tayo. We've been risen to Jesus Christ. Tayo ay muling nabuhay kasama ng Panginoong Yesus, kalakip ng kanyang pagkabuhay ayon sa Roma chapter 6. Di po ba? Kung titignan natin, huwag na tayo pong umasa sa mga bagay na inaasahan mo pa, kundi ang asahan mo lang ang Panginoon Diyos. Huwag ka nang umasa sa mga material. Ano po? Ibig sabihin, huwag ka nang umasa sa tulong ng ibang tao. Huwag kang umasa sa ministro lang na lumago ka espiritual. Kailangan mo, diba, sabi niya, kumilos ka. If you want to be saved, ano sabi ng ni Pablo? Work out your own salvation. So work out, kumilos ka. Ano po? Ang kaligtasan natin ay individual po tayo. Although we belong to one body, nasa one body tayo, but in one body has a function. Daliri, kamay, mata, matenga, lahat tayo may function. So we need to function. Ano po? Yan po ang dapat natin ganun. Kung talagang gusto mong gumaling. Pero sabi nga nito, not all want to be made well. Ano po? Yan. Ang binabanggit. Okay? Some are seeking validation for their present condition. Ano po yung sinabi ni Kristo dito? Matthew. Palitan natin. Igalang, nawala bigla. Palitan ko lang. Teka lang po, nawawala. Ang bilis nawawala yung Matthew chapter 9. Basahin ko lang po dito. Matthew chapter 9. Basahin ko po Matthew, nawala. Saan na yung Bible natin? Ayan, Matthew chapter 19 po. Verse, samahan niyo po ako, 16 to 22. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang ganda ng tanong, ano po? Anong gagawin ko? Para bang sinasabi na, Guro, gusto kong gumaling. Ayan, sumagot ang Panginoon. Tingnan niyo po, sabi niya, at sinabi niya sa kanya, bakit tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Ayun po, ang binanggit doon. May isa na siyang mabuti. Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ayan ang binanggit doon. Ano po? Ginasabi doon. Ingatan mo ang mga utos. Kaya sabi kanina ng Panginoon sa may paralitiko, huwag ka na magkasala. Ganon din sa atin, mga kapatid. Nung tayo ay pinagaling na ni Kristo sa kasalanan, ano po? Sundin natin ang utos. Verse 18, sinabi niya sa kanya, alin-alin? Ano-ano pong utos? Sinabi ni Jesus,
Isa-isa. Huwag kang papatay, ganito, ganyan, mga bagay na gito. Tingnan niyo po. Diba? As if tayo rin po ngayong spiritual. Parang hindi natin alam ang mga utos ng Panginoon. Parang nagtatanong pa tayo. Bakit nga ba? Hindi ba? Tingnan niyo po, ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Pero anong commandments? Kaya isa ng Panginoong Hesus ang utos ni Moses sa 10 Commandments. Ang sagot niya, nagawa ko na po lahat yan. Pero tingnan niyo po sagot. Sa verse 22. 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, ayan, if you want to be, sabi ito, to be holy, o you want to be perfect, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ba? Kumbaga sa alisin mo ang mga tinatangkilik mo sa buhay. Dito sinasabi literal po yung yaman. Ano po? Ibenta mo ganito, ibenta mo ganyan para maitulong mo sa ibang tao. Yan ang pinupoint sa kanya ng Panginoong Yesus. Sa atin ngayon po, kung lalagay natin sa spiritual natin dito, sa buhay natin, yung mga tinatangkilik mo. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, di ba? Sabi niya, asan na yun? If you want, thou will be perfect. Go and sell that thou hast and give to the poor. Tingnan niyo po, ibigay mo sa mga mahihirap. Ganito po yun. Marami pong poor in the spirit. Ano po? Marami pong poor physical. So, ganun po yun. So, hindi lang po sinasabi natin na gusto mong gumaling. Kung talagang gusto mo maging perfecto, di ba? Maging sakdal tayo sa harap ng Diyos. Kung ano man ang meron tayo. Sabi kang kanina, di ba? Buhatin mo yung higaan mo at lumakad ka. Anong gustong i-point ng Panginoong Hesus at that time? Sinasabi nang doon, pinagaling na kita, kumilos ka, trabaho ka sa buhay mo para makatulong ka. Huwag ka nang ganyan lang. No po? So pinagaling na tayo mga kapatid. So tayo ay tumulong naman. Naging Kristiyano ka na eh. Tumulong ka na sa gawain ng Panginoon. Kung minsan kasi hindi tayo makatulong. Hindi ba katulad ng sinabi ko? Parang ibinabarat natin ang Diyos sa buhay na binigay niya sa atin. God gave us 100% life. Pero what we give to God? Less than 10% ng buhay pa natin. Hindi po, God bless you financially. Pero what did you give to God? Ano ang binibigay mo kay God financial? Hindi ba? Do you help the poor? Sabi nang nangyari dito, tinan mo, na ba? Sana yun. Sabi ng Panginoon, mabuti pangangkap sa kami. Verse 22. Dadapat ng marinig ng binata ang ganito pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw. Malungkot siya. Ito magbago. Ito gamaling, pero marami palang mawawala sa akin. Yan, hindi maiwanan ang mundo. Sabi ng Panginoon, do not love the world. Di ba? Or anything in this world. You are not of this world. Sabi ng Panginoon Diyos. Kung tayo po ay naging Kristiyano mga kapatid, wag mo na pong mahalin ang mundo. Ang ibig sabihin nito, wag mong tangkilikin ang kasalanan ng mundo. Gumaling ka na eh. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, wag ka na magkasala pa. Baka lalong masama pa mangyari sa iyo. Yan po ang warning, mga kapatid. Baka lalong masama pa mangyari sa iyo. Mga kapatid, wag nating babaliwalain po ang paghugat ng kasalanan sa Panginoon. Nung tayo gumaling na sa kasalanan natin, pinagaling na tayo ng Panginoong spiritual. Di ba? Some say they want change, but their action betray them. Tingnan niyo po, gusto mo magbago pero binibetray mo ang Diyos. No? Sabi niya, if you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Totoo yun, di po ba? Sabi ka, di ba kasabihan, if there's a will, there's a way. So ito po yung mga may bisyo minsan eh. Gusto kong maalis sa akin to, pero di mo ginagawa ng paraan eh. Kundi gumagawa ka ng excuse. Tingnan niyo po, hindi na ako mag-absent ngayong taon na to sa pagsamba. Pero anong ginagawa mo, gumagawa ka pa rin. Ano po?
ng mga paraan para makapag-excuse. Diba? Kaya sabi nga, if you really want to do something, you need to find a way. Tandaan mo yan. If you really want to worship the Lord every first day of the week, you will find a way. Because if you don't have a desire, you will find an excuse. Puro excuse lang ang gagawin mo. Tama po ba? Tama po ba ako? Di ba? Totoo naman po nangyayari yan. Tingnan niyo po, di ba? So, how many today find excuses? Ilan? Ilan po ang nag-excuse? Addiction, mga maling poor choices, misery, spiritual indifference, lahat po. Marami, iba't iba po talaga eh. Naghahanap sila ng mga excuse nila. Tingnan niyo po. Meron pa, anong excuse mo ba talaga? Tingnan niyo kapatid, bakit hindi mo nasusunod ang utos ng Panginoon? Do good unto all men, especially unto the household of God. Kapatid, kapag may sakit tayo, ang isang kapatid natin, let us all help yung kapatid natin may sakit. Kapag namatayan ang kapatid natin, let us all help doon sa namatayan ng kapatid natin. Kapag ang kapatid natin nanghihina, let us all help na maging malakas siya. Tingnan niyo po, kapag ang kapatid natin nangangailangan ng dasal, let us all pray sa kanya. Yun po dapat yun ang gawa natin, mga kapatid. Bakit po? Dahil tayo ay pinagaling na rin ng Panginoon. We've been healed by God. Pinagaling ka na. Pinagaling na tayo, mga kapatid. Ano po? Titignan natin. Requires genuine change. Ang tunay na pagpapagaling, kailangan po ng tunay na pagbabago. Tunay ba pagbabago mo, kapatid? Ang bilin sa atin, do not conform any longer to the pattern of this world. Yung tinatangkilik mo. Sabi kanina sa isang binata na mayaman, yung tinatangkilik mo. But be transformed by the renewing of your mind. That is the beginning of total change of your life. Transform your mind. Di po? Be transformed by the renewing of your mind. Where to be transformed? Transform your mind to be transformed in the mind of Christ. Let us have the mind of Christ, sabi ni Pablo. Tingnan niyo po, di ba? So, yun pong require kailangan natin. In John chapter 5, verse 39 to 40, babasahin ko po. Ulitin natin po yan. John chapter 5, verse 39 to 40. Basahin po natin ulit. Tingnan niyo po. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na ang mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong silapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ayaw lumapit kay Kristo, kaya ayaw di ka gagaling. Pero sa ating konteksto, kanina, John chapter sa simula, yung context natin, si Kristo na ang lumapit doon sa taong may sakit. Sino po ba lumapit sa atin? Di ba ang Panginoon? Di ba? He was the Word, became flesh, and dwelt among us. Jesus bumaba, lumapit sa atin upang tayo'y pagalingin lahat. Nung tayo'y pinagaling na, gumaling ka ba talaga? Tingnan mo po. Di ba? In Matthew chapter 23, verse 37 po, tingnan natin. Ayan. Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ilang beses na pong ginagawa ng Panginoon? Ilang beses ka na bang sinabihan ng Panginoon at niyayakap ng Panginoon? Pero patuloy ka pang umaalis. Mga kapatid, sa hapong ito po, tandaan niyo po, pinagaling ka na. Huwag ka na magkasala pa. Baka may masama pang mangyari sa'yo. Yun ang sinabi niya doon kanina. Baka ganun din sa atin ngayon, sa buhay natin.
Niyo po, ilang beses niya siyang iniipon, sabi ni Panginoon yung mga Hudyo. Pero, pansinin niyo po, ayaw kayo. Ilang beses kang tinawagan na magsamba ka, tumulong ka, makibahagi ka, makipag-cooperate ka sa gawain ng Panginoon Diyos sa iglesia. Pero ayaw kayo. Ilang beses ka nang inyayayahan na mag-aral ng Biblia, makinig tuwing Miyerkules, pero ayaw kayo. Yan po ang totohanan na binabanggit. Ano po? Kauntitin na natin. Gusto mo ba talaga magbago? Do you really want to be healed? Gusto mo ba talagang gumaling? Ayan. You have to make up your mind. Make up your mind, kapatid. Tingnan niyo po. Ayan. Require true repentant, na tulad ng sinasabi ko. Repentant is going, tumatalikod ka, turning back from sin, from this world, and going forward to God. Wala ka nang iiwan pa. No po? Wala ka nang palang dadalhin mula sa pag-alis mo sa mundo. No, leave everything. Iwan mo lahat ng tinatangkilik mo. Alisin mo ang lahat ng tinatangkilik mo. Sabi sa mayaman kanina, ipagbili mo ang lahat ng tinatangkilik mo at itulong mo ito sa mahirap. Yan. 2 Corinthians chapter 7 verse 10-11. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Yan. Ano po? Sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, datapat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay kamamatay. Kung nalulungkot ka, nagsisisi ka sa aralang ng mga nangyari, iniwan mo, ikamamatay mo pa yan. No, narito nga, ito rin ang iyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap ng pag-iingat ang sa iyo'y ginawa? Oo. Gaanong pagtatanggol ang inyong sarili? Oo. Gaanong pagkagalit? Oo. Gaanong katakutan? Oo. Gaanong pananabik? Oo. Gaanong pamamalasakit? Oo. Gaanong paghiganti? Sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Yun ang sinabi ni Pablo doon sa Korinto na binabanggit doon. So, godly sorrow is a change of mind. Sabi ko nga po kanina, yung pagbabago ng isip, tinan niyo po, and action to prove that change of mind. So, may action po, hindi lamang po salita, not just saying, magbabago na ako pero wala ka namang ginagawa. Magsasamba na ako pero wala ka pa din. Tutulong na ako pero wala ka pa din. Ano po, tandaan po natin, we have the power to help. We have the power to help the poor. Lahat po tayo, mga kapatid, tandaan po nyo yan, ano? We have the power to forgive. We have the power to understand. We have the power to love. Di ba? Yun po, kasi kuminsan po dahil sa pride natin eh. Ano po, nagmamatigas tayo. Ano po, kuminsan, feeling mo, binibetray ka pa. Ano po, hindi ka naman binibetray. Ikaw nga nagbe-betray eh. Di ba? Di ba? You betray God. The moment na hindi ka makaunawa, hindi ka nagdiyak agad yung judgmental na agad tayo. Di ba? So we need to understand. Kita mo ang Panginoong Hesus nung nasa may paralitiko. Hinusgahan ba niya? Ang tanong niya, gusto mo bang gumaling? Di ba? Sinabi ba niya, o ba't ka nandyan? Ganito ba? Ganito ganyan? No? Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Yung kagad ang tanong ng Panginoon. Nandun yung love. Love and care. The question of Jesus Christ of the paralytic man, it said, there is love and concern and care. Ganun po tayo when Jesus died for us because He loves us. He cares for us. He is concerned for your soul. Pero ano pong ginagawa natin? Hindi tayo nagbabagong tunay, mga kapatid. A willingness to work at it. You have to want to change more than you want to say where you are at. Ito po, umalis ka na sa lugar na yan. Yan sabi ng Panginoon, kunin mo higaan mo, tumayo ka at lumakad ka eh. Ito po, binagaling na tayo, lumakad kang palayo sa kasalanan. Lumakad kang papalapit sa Panginoon. Kaya nung nasang po nga nakita ni Kristo yung pinagaling niya sa templo, di ba? Huwag ka na magkasala. Ganun niyo po. Baka may mas masama pang mangyayari sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya kung titignan natin mga kapatid, take a step that will force change. Ayan. Hakbang na tayo. Nakalipat ang taong 2025. 2026, let us move forward. Forget the past.
Move on, press on toward the goal. Take up your bed and walk. Sabi ng Panginoon, leave the area of the pool. Iwanan mo na yan. Iwanan mo na yung comfort zone mo. Di ba? Lumabas ka na doon sa kay Kristo Jesus kasama mo. Lumabas ka, kapatid, sa mga gawain ng iglesia. Tumulong ka. Tumulong ka. Makibahagi ka. Di ba? Di tingnan mo po. Hebrews chapter 13 verse 10, let us then go to Him outside the camp, bearing the disgrace He bore. Yung pong sinapit ng Panginoon sa atin. Di ba? Dala-dala mo dapat yun. Nagpakahirap sa akin ng Panginoon. Nilitas niya ako. Susuklian ko ito ng paglilingkod ng tapat, pagbabagong isip, pagmamahal ko sa Kanya. Yan po ang sinasabi sa atin ngayon sa hapong ito po. No, sin no more. Sabi niya, huwag ka nang magkasala pa. Kapatid, pinagaling na tayo. Napalaya na tayo sa kasalanan. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus. Nung sinabi ko kanina, di ba? Sabi niya, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Yan ang sinasabi ng Panginoon. There are some bridges we need to burn. No po, get rid of the weed. Tanggalin mo yung dumi, damo na yan. No po, isunugin mo yung tulay na nagko-connect siya sa mundo. Di ba? We still have the bridge on the world. Putulin mo na yan para hindi ka na bumalik. Putulin mo na yung addiction mo. Putulin mo na yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng worry. Diba? Andyan ang Panginoong Jesus. Tandaan mo yan na sinasabi natin, no? Sabi nga niya, at ang nahulog sa dawagan ay ito ang nakakinig. At samantalang sila nagsiyaon sa kanilang lakad ay iniini sila ng mga pagsusumakit at sa mga kayamanan at makalayawan sa buhay na ito. At hindi na nabubunga ng kasakdalan. Parable of the sower. Kapatid, huwag mong hayaan ang binhi ng Diyos ay mapunta sa damo. Bunutin mo yung mga damo sa buhay mo. Di ba? Don't give up. Don't give up. When you stumble, get back up. Galatians 6:9. Na binabanggit doon. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Mga kapatid, ikaw na napagaling na. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang mapagod sa pag-unawa ng tao. Huwag kang mapagod sa pagpapatawad. Huwag kang mapagod sa pag-unawa, pagbibigay ng pagmamahal. Huwag kang mapagod sa pagtulong sa ibang tao. Huwag kang mapagod sa pagtulong sa iglesia. Huwag kang mapagod sa pagsamba. Higit sa lahat, huwag kang mapagod sa pagsunod sa Panginoong Diyos sa tama. Tandaan mo, lahat yan ay aanihin mo sa kabilang buhay. At ikaw ay gagaling at gagaling. Maliligtas ka mula sa impyerno. Tandaan niyo po yan na binabanggit sa atin. No po? Don't let obstacles stop you. May mga problema pero huwag mong hayaan matigil sa iyo. No? The Syrophoenician women with the demon-possessed daughter. Meron po, pero pinagaling po ng Panginoon Diyos. Hindi siya po nabigyan ng, hindi siya naadlangan ng ano pa mang bagay. Ano po, na binabanggit doon. Kaya titingnan natin, magtiwala tayo sa Diyos. Turn to Him. In all your sickness you have, sa lahat ng sakit mo ngayon, turn to Him. Kung ikaw ay nanghihina sa pananampalataya, turn to God. 1 Corinthians 10:13. Basahin natin. 1 Corinthians 10:13. Chapter 10, verse 13. Ito pong sinabi niya. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. So in every trials you have, in every suffering you have, malalagpasan mo yan. Sapagkat sabi ng Panginoon Diyos, walang tentasyon, panunukso na hindi ito common sa tao. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, datapat-tapat ang Diyos na hindi niya itulot na kayo'y tuksin ng higit sa inyong makakaya. So in every time na mayroon tayo sakit ngayon, kaya natin yan. Why? Because Jesus is with us. Kung may bisyo ka, kaya mong tanggalin yan. Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Huwag mo sabihin hindi ko magagawa. No. Kaya mo yan.
nandyan ang Panginoong Yesus. Tinan niyo po, kung kaya ng ibang tao, kaya mo din. Tandaan niyo yan. Ano po? Yung iba na kahit anong gabi na nakapagsamba pa, nagagawa nilang paraan, kaya mo din yan. Yung iba nakakapagbigay ng tama sa Panginoon, kaya mo din gawin yan. Yung iba nakakapag-evangelize, kaya mo din gawin yan. Ano po? Sabi ng Panginoon Diyos. Ayan. No? Sabi niya sa Roma chapter 7, basahin natin. Romans chapter 7, verse 24 and 25. Abang tao ako. Sabi niya, ano po? Ito, sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Ang sabi ni Pablo, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God. Tingnan niyo po. See, Paul told us, let us have the mind of Christ. Paul told us, imitate me as I imitate Christ. Jesus is the one who can deliver us from our sins. Jesus is the only one that can heal you right now. Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng magpagaling sa iyo. Ito po, sa buhay na ito. Tandaan po natin yan. Okay? Do you really want to go on to perfection this year? What is your answer? Yes! Do you want a greater faith? Yes! Do you want a stronger marriage? Yes! Do you want a strong family? Yes! Do you want to overcome your struggles with sin? No? Yes, dapat. Gusto kong malagpasan lahat ito. Yung aking pong mga kasalanang ginagawa. I want to overcome this. And you can do that. If you obey Jesus. Jesus said, take up your bed and walk. Tignan niyo po. Repent and be baptized. Every one of you. Tignan niyo po. And you will be healed. Spiritually, physically, gaganda ang buhay mo. The secret of having a successful life is putting the Word of God into action in your life. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon, araw-araw ng buhay at pagsisikap mo, hahaba ang buhay mo. At ikaw ay gagaling kapatid. Gusto mo bang ito magkaroon ka ng tamang attitude sa buhay? Do you want to be closer to your brethren? Yan ang mga tanong natin ngayon po. Then, take up your bed and walk. Kapatid na nanonood ngayon, kung hindi nyo nasimulan, pwede nyo po i-replay mamaya. Pero napakaganda po na sinabi sa Panginoon. Tanong ng Panginoon Diyos, do you want to be healed? Do you want to be a part of the congregation where you belong? Yes. Take up your bed and walk. Be a part of all the ministry of the churches of Christ where you belong. Nandaan niyo po, this year, simulan mo na po yan. If you want to have a true life with God, change your mind. Do not conform on this world. Huwag mo na itangkilikin ang mga hinahawakan mo. Sabi niya kanina sa may binata na mayaman. Ano po? Ibenta mo yan. Itulong mo sa mga may hirap. Ibig sabihin nun, kung mayaman ka, tumulong ka sa buhay na ito. Diyan niyo po, alihin mo ang mga tinatangkilik mo sa mundo. At ito, ipakita mo sa mundo. You are the light of this world and the salt of this earth. Brothers and sisters, sa pinag-aralan natin sa gabing ito, do you really want to be